As the bishop blesses the people. You may be seated. Okay, thank you. We thank God for all my brother priests serving at St. Jude, headed by our rector and parish priest, Father Alex, and by their confreres, to the members of the Parish Pastoral Council, and to the different religious organizations, and tonight, especially the sponsors for tonight's 8-day novena. I would like just to recognize the CWL, Catholic Women's League, the Filipino-Chinese Catholic Women, and also from the different barangays. So maraming salamat po. And of course, to all of you devotees of St. Jude, happy Fiesta from Bishop Paul. Happy Fiesta po. Tunay na istorya ng isang deboto ni St. Jude. Graduating student siya, pero meron na lang isang requirement para makagraduate siya. Yung kanyang PE, Physical Education, swimming pa naman. Itong graduate student, takot pa naman siya sa tubig. So, sabi niya, ilang try para ma-reach niya yung finish line ng swimming pool ay hindi niya makaya. So yung last try niya, sinabi niya sa sarili niya na habang siya ay nag-i-stroke, kampay ng kampay, ay patuloy naman ang kanyang paghampay, pagtawag sa pangalan ni St. Jude. So every stroke that she did, she mention the name of St. Jude. St. Jude, tulungan mo ako, ma-reach ko yung finish line. And she was able to finish, to be able to fulfill the requirement, nakagraduate po siya. So ito lang ay isa sa mga thousands of stories, lalong-lalo na siguro yung mga board pastors, na lumalapit kay St. Jude. Hindi lang po siguro yung mga nag-e-exam, pati rin ho siguro marami nang nasagot ni St. Jude na nakahanap ng boyfriend or girlfriend. O kung wala pa, baka nasa tabi niyo po. Pakitingin ho yung katabi niyo, baka nandiyan lang po, naghihintay. Mga kapatid, since na-declare ang simbahan natin as national shrine, ito na po yung sentro ng debosyon sa buong Pilipinas patungkol kay St. Jude. This is the center of our St. Jude devotion here sa St. Jude National Shrine sa San Miguel, Manila. So on this especially Jubilee Year 2025, na ang tema din ng Worldwide Jubilee Year is Pilgrims of Hope, St. Jude is reminding us in yung tema ngayong taon sa fiesta, to carry and share the hope of St. Jude Thaddeus. So siguro po iniimbitahan tayo lahat, kung nasagot na yung mga hinihiling natin sa St. Jude, ay ngayon, let us boldly share it, the blessings that God has given us through St. Jude Thaddeus. Kung nasagot na yan po, palakpakan natin po si St. Jude. Palakpakan po natin. Claim it. Pero palagi kong paalala sa mga deboto ng St. Jude, mga kapatid, pakitingin yung estatwa ni St. Jude. Maliban sa mukha niya, sa kanyang dibdib ay may isang mukha. Alam niyo ba yung mukha na yan ay mukha ng Panginoong Jesus na kanyang pinsan? At para pinapalapit tayo sa kanya para makilala natin si Jesus.
na siya ang tunay na pag-asa. That Jesus is our true hope. Because God loves us so much that He sent His Son Jesus into our world and be like us except sin, and offered Himself on the cross for the forgiveness of our sins. And on the third day He rose again. Nagtagumpay po siya sa kasalanan, sa kamatayan. Kaya siguro po, si St. Jude, instrumento ng Panginoon para lalo tayong lumapit sa Kanya, makilala natin ang Panginoong Hesus na tunay na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Alam niyo ba kung bakit nandyan sa Kanyang dibdib ang mukha? Ayon sa mga istorya, mga legend siguro, na noong muling nabuhay si Jesus, meron ibinalot sa Kanyang mukha. At pagka risen from the dead, yung resurrection ni Jesus, nakita na lang naiwan doon sa Kanyang puntod itong nakabalot sa mukha na naka-imprint yung mukha ni Jesus. At yung mukha na yun is the mukha of the risen Christ, na nagpapatunay that truly it is in the resurrection ng Panginoong Jesus, ang muling pagkabuhay niya, ang tagumpay na minimiti natin, hindi lang ho sa mga hirap na dinadanas natin, sa mga sakit, o lahat ng mga hamon sa buhay, na sa bawat hampas ng mga hamon sa buhay, sa ating mga sarili, sa pamilya, sa ating lipunan, na patuloy tayong nananalangin ng katotohanan, ng hustisya. Sana lalong tumibay ang pananampalataya natin kay Jesus. Kung nagtatanong tayo sa ating kapaligiran, meron pa ba tayo kayang pag-asa? Do we still have hope amidst what's happening that we are facing as individual, as a family, as a community, as a nation? Sinasabi ni St. Jude, meron. Lumapit kayo sa akin, matatagpuan nyo ang tunay na pag-asa sa aking pinsan na muling nabuhay ang Panginoong Jesus. So my brothers and sisters, we, tulad ng mga pagbasa, na sa unang pagbasa sabi, that the Lord hears the cry of the lowly. Sabi ng responsorial psalm, the Lord hears the cry of the poor. At lalong-lalo na po ngayon sa Ebanghelyo, yung dalawang nagdarasal, isang Pariseyo na ang abang-yabang, mapanghusga, at lalong-lalo, kinukumpara niya yung sarili niya, masyado siyang makasarili. Pero merong isang publikano, a tax collector, hindi man niya lang maitingala ang kanyang mukha sa taas. Ngunit sabi niya, patawarin mo po ako, ako'y nagkasala. Hindi ba yun ang iniimbitan tayo ngayon ng buong Pilipinas for a public prayer and public repentance? Sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, sasabihin natin, patawad po, Panginoon. Meron din tayo sigurong parte sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero wag ko tayong mawala ng pag-asa kung mapakumbaba na puso natin lumapit sa Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang natin, ay pakikinggan tayo anuman yung hilingin natin kay St. Jude sa the power of the risen Christ, the true hope will answer all our prayers. Ngayon din po ay Prison Awareness Sunday, na tuwing last Sunday ng October, ang buong bansa natin ay kailangan na ipagdasal ang mga kapatid natin na nasa loob ng kulungan, yung tinatawag na natin PDL, Persons Deprived of Liberty.
At hindi lang dasal, in kanina introduction, kung may pagkakataon tayong bumisita sa kanila, at kung may kakayahan tayong tumulong sa pangangailangan nila, yung mga kapatid natin, mga nasa kulungan. Personally, nung parish priest si Bishop Paul, Father Paul, dito sa St. Jude, more than 20 years ago, isang gabi, naimbitahan akong pumunta mag-mass dyan sa Manila City Jail. Dyan sa may Central Market po, malapit dyan. Nung nandun na ako sa harapan ng Manila City Jail Gate, bigla ho akong hindi makagalaw. Nanigas. At nagtataka ako kung anong nangyayari sa akin. Yung pala po, memories came flashing of my past. Naalala ko po, nung maliit pala po ako, si nanay, hawak-hawak niya ang aking kamay, binibisita ko ang aking ama sa kulungan, doon sa Ilocos Provincial Jail. Because he was accused of murder case in our place. So much so, that from that on, I went from one place, I was born in Ilocos, I went to Tarlac from elementary, I went to high school in Pangasinan, and then later on, worked as a Christian in Quezon City. So deep in my heart, galit na galit ako doon sa nag-accuse kay tatay na because of what happened to Tatan, so we left our own birthplace. And then, naging obispo si Bishop Paul. Na-assign po ako sa Abra. Merong isang matanda na namatay. Sabi ng mga anak, Bishop, pwede bang we request you to say a mass for our father? Bakit po? Ano po yung connection ni Bishop Paul sa inyong ama? Siya yung nagpatotoo na walang kasalanan ang iyong ama. He was a witness na walang participation ang iyong ama sa krimen na inaakusa sa kanya. So si ama was freed less than 2 years po because of that old man. So para bang magpapasalamat ako sa kanya sapagkat yun nagpatotoo na wala palang partisipasyon si Tatang. And then later on when I went to the different towns, the different barrio farmacies, and I started relating once again our family from one place to another. And then I was telling them about that, the case of my father. Sabi ng mga tao after Mass, sabi nila, parang yung taong sinasabi mong nag-akusa sa iyong ama, nasa lugar namin. He is in our place. Eh sabi ko naman, sa gusto ko siyang mailabas yung galit ko sa kanya. Sabi ko, nasaan siya? Gusto ko makita, makausap man lang. Sabi ng mga tao, kamamatay lang po. So I went to the parish priest and asked him, can you accompany me to the cemetery? At hanapin natin yung pangalan ng taong ito. We found the tomb. And only then, after almost 50 years, nailabas ko po yung aking sama ng loob. And then I asked for holy water and said, bless the tomb, pinapatawad na kita. Sa tamang panahon, dinadala tayo ng Diyos para maghilom, para magpatawad. Hindi dahil sa kakayanan natin, kundi dahil ito'y biyaya ng Diyos. Na tulad ng publikano, tulad ng tax collector, sa kanyang mapagpakumbabang puso at humihingi ng tawad sa kanyang kasalanan, dumaloy, it runs abundantly the mercy of God. So mga kapatid, hindi lang sana yung may kailangan tayo sa Diyos, tayo lumapit,
o anuman yung mga dinadala pa rin natin sa ating mga puso na nagpapahirap na lalong mga krus natin sa buhay, ilapit din natin kay St. Jude sapagkat nagtitiyo na sa pamamagitan ng tulong niya, tunay na let us carry and share the hope that St. Jude freely intercedes for us. Ang tunay na pag-asa ay makakamit natin kung tayo may kababaang loob na humihingi ng tunay, hindi dahil sa para sa sarili, kundi ito'y alay, regalo ng Diyos dahil mahal niya tayo. God has poured out His love in our hearts and gives us hope, and that hope does not disappoint. So my brothers and sisters, may we journey together in these Jubilee years as pilgrims of hope, na tayong mga deboto ni St. Jude tulad niya, na may we carry the hope that we receive through His intercession. And in turn, brothers and sisters, devotees of St. Jude, may you in turn be also instruments of God's mercy and hope. Mabuhay po tayong lahat. Happy Fiesta sa inyong lahat, kapatid. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing.